Magandang araw mga kababayan, lalo na sa ating mga OFW sa US, Canada, Dubai at saan mang sulok ng mundo. Welcome to Ang Pulso ng Bayan, where we dissect Philippine politics with wit, facts at konting sarcasm para di kayo mainip. Ako si #WalkWithLan and today we're diving into the hottest political drama of 2025. Si Senator Rodante Marcoleta, ang Iglesia ni Cristo at ang kontrobersyal na misa na kinagulat ng marami. Bakit may pari? Bakit may misa? At bakit galit na galit ang ilang sektor sa Catholic Church at kay Pangulong Bongbong Marcos? Pero teka, bago tayo magsimula, hit that subscribe button, i-like at i-share at mag-super thanks na rin please para suportahan ang content natin para sa mga nasa abroad. Every peso counts. Let's keep this show running. Picture this, isang rally ng Iglesia ng Cristo, puno ng tawag para sa kapayapaan, pero biglang lumabas ang kulay ni Senator Marcoleta, suporta kay VP Sara Duterte at isang matinding palo laban sa impeachment. Pero wait lang, may plot twist sa kabilang banda, may misa sa EDSA Shrine, pinangunahan ng mga pari na galit kay Marcos at Duterte. Ano ito? Laban ng simbahan? Political circus o isang malaking chess game? Let's break it down, mga kaibigan, with facts, humor at konting chismis na may laman. Kung gusto ninyong malaman ang buong kwento, don't skip this video. Don't worry, it's a couple of minutes lang naman of hard-hitting analysis, storytelling, at mga insight na magpapabago sa tingin nyo sa politika. I-comment nyo ang inyong thoughts below I-share sa mga kaibigan nyo sa Sydney, Dubai o Toronto at mag-super thanks man please para sa mas maraming ganitong content. Una, pag-usapan natin ang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo noong ano pa naman to, January 13, 2025 sa Quirino Grandstand. 1,000,000 mahigit ang dumalo, sabi ng MMDA, at sa gitna nito, nagsalita si Senator Rodante Marcoleta, ang unang INC member na naging senador. Anong sabi niya? It's not political daw, pero malakas ang suporta kay VP Sara Duterte laban sa impeachment. Sabi ni Marcoleta, hindi kami pumapanig. Gusto lang ng INC ang kapayapaan at pagkakaisa. Pero teka, kaibigan, kapag sinabi mong peace rally pero may pangalan ng politikang idinidepensa, hindi ba't medyo shady yon? Let's be real. Hey, Marcoleta's speech was a masterclass in balancing act. Sabi niya, hindi raw political ang INC, pero bakit ang lakas ng suporta kay Sara Duterte? Ayon sa Philippine News Agency, categorical ang sagot ni Marcoleta. The INC does not take sides. Pero let's look at the facts. Ang INC kilala sa black voting. Ayon sa PSA, 2.8 million ang miyembro nila noong 2022 at 2020 at sa 2025 elections, 7 kandidato sa 8 inendorso nila ang nanalo. Kabilang si Marcoleta na umakyat mula 18 sa surveys patungong 6th place. That's 15 million votes mga kaibigan. Kaya naman kapag sinabi ng INC na peace rally lang pero may kandidatong binabak, it's hard not to raise an eyebrow. Okay, imagine this ikaw si Marcoleta, isang INC member tapos biglang nanalo ka bilang senador. Kahit mababa ang ranking mo sa surveys, paano? Dahil sa INC black vote. Pero here's the kicker hindi lang INC ang sumuporta. Ayon sa Manila Bulletin, si Pastor Apollo Kibuloy at Brother Mike Velarde ng El Shaddai ay nagbigay rin ng suporta kay Marcoleta noong 2022. So ano ito? Isang religious alliance para itulak si Marcoleta at si VP Sara? It's like political Avengers team up Pero instead of superheroes, mga religious leaders ang kasama. So ano sa tingin ninyo Totoo bang neutral ang INC? I-comment below, lalo na kayong mga nasa Saudi, Japan o Singapore. Don't forget to like and share this video para maabot natin ang mga kababayan natin worldwide. Now, let's switch gears sa kabilang banda. May misa sa EDSA Shrine noong January 31, 2025 kung saan nagprotesta ang mga Katoliko at Evangelicals laban kay Marcos at Duterte. Pero teka, bakit may pare? At bakit galit na galit ang mga ito? Ayon sa Rappler, 1,300 lang ang dumalo compared sa 1.58 million ng INC rally. Parang David versus Goliath, di ba? Pero ang tanong, ba't kailangan magmisa
para magmalaki ng galit sa politika? Isn't the Catholic Church supposed to be about love thy neighbor? Or baka naman, it's just another political stunt dressed in holy robes? Okay, let's paint the picture. Mga pari sa EDSA Shrine, ha? Naka-vestments. Pero parang realista ang vibe. Sabi nila, laban daw sa highway robbery ng 2025 budget at impeachment ni Sara Duterte. Pero excuse me, Father, since when did the Catholic Church become the moral police ng politika? Hindi ba't sila rin ang tahimik noong mga korupsyon sa nakarang administrasyon? Parang selective ang kanilang righteousness, no? At saka, bakit kailangan magmisa para magmalaki ng galit? Bakit naman? It's just a way to flex their influence sa mga botante? Nako po. Pero seryoso let's give credit where it's due. Ang Catholic Church historically ay may papel sa Philippine politics. EDSA 1986, anyone? Pero ang problema, kapag masyadong political ang simbahan, nawawala ang linya between faith and agenda. Si Marcoleta at ang INC kahit may black voting ay hindi naman nagpapanggap na hindi sila involved sa politika. Ang Catholic Church naman parang gusto nilang maging holier than thou. Pero halata rin ang political agenda. Both sides are playing the game. Pero ang tanong, sino mas credible? Ang INC na open sa kanilang suporta o ang Catholic Church na nagtatago sa likod ng misa? Kung ikaw ang tatanungin, sino ang mas may agenda, INC or Catholic Church? I-share mo ang thoughts mo sa comment section, lalo na kayong nasa Hong Kong, Australia o Italy. Hit that subscribe button at mag-super thanks para may pagpatuloy natin ang ganitong diskusyon. Now, let's talk about the elephant in the room. Si Pangulong Bongbong Marcos, bakit galit na galit ang EDSA Shrine protesters sa kanya? Ayon sa Rappler, ang 2025 budget daw ay puno ng highway robbery. Pork barrel galore, no? Pero teka, bakit tahimik ang Catholic Church yung panahon ng ibang administrasyon? At bakit si Marcos ang target ngayon? Is it because he's not playing ball with the church agenda? Or baka naman kailangan nilang magpakitang gilas para manatili ang relevance nila sa politika? Imagine si Marcos nakaupo sa Malacanang habang pinapanood ang rally ng INC at EDSA Shrine. Parang pelikula, Marcos versus the religious Avengers. Pero seryoso, bakit nga ba galit ang mga pari kay Marcos? Kasi daw corrupt ang budget. Pero teka, hindi ba't ang Catholic Church ay may history rin ng questionable finances? Vatican banking scandals, anyone? Parang sinasabi nila, kami lang ang pwedeng magmalaki ng moral high ground. Meanwhile, si Marcos chill lang. Pero ang INC at si Marcoleta, full support kay Sara Duterte. Parang chess game, no? Pero ang mga piraso ay mga simbahan ng politika. Sa totoo lang, Marcos is in a tough spot. Ang INC malinaw ang suporta kay Sara Duterte at si Marcoleta ang boses nito. Ang Catholic Church naman parang gusto nilang i-flex ang kanilang influence sa masa. Pero let's look at the numbers Ayon sa Inquirer, 2.6% lang ang populasyon ng INC pero malakas ang impact dahil sa black voting. Ang Catholic Church, 80% ng Pilipino ay Katoliko pero hindi sila nag-black vote. So sino ang mas may power sa politika? The INC's discipline voting or the Catholic Church moral posturing? It's a close call. Pero ang INC seems to have the upper hand in elections. Ano sa tingin ninyo? Sinong mas may influence sa politika? INC o Catholic Church? I-comment down below. I-share sa mga kaibigan nyo sa Qatar, Germany o New Zealand. At mag-super thanks naman please para suportahan ang show. Now, let's zoom in on VP Sara Duterte. Bakit nga ba galit na galit ang INC at si Marcoleta sa impeachment moves laban sa kanya? Ayon sa Inquirer, sinabi ni Marcoleta na ang impeachment ay waste of time at makakasira lang sa pagkakaisa ng bansa. Pero let's be honest, kapag sinabi mong waste of time, parang sinasabi mo rin na huwag ninyo kaming kalabanin. Ang INC malinaw ang stand, no to impeachment. Pero bakit kaya? Is it loyalty to Sara or is there a bigger game plan? Si VP Sara po nakaupo sa opisina habang ang INC ay nagrarally para sa kanya. Si Marcoleta bilang INC member ay nangunguna sa depensa. Pero here's the twist. Ang impeachment moves ay hindi lang tungkol kay Sara. Tungkol din ito sa power struggle between Marcos and Duterte. Ang INC ay backing Sara ay parang sinasabi, kami ang kingmaker at si Marcoleta, he's the knight in shining armor defending the Duterte legacy. Pero teka, bakit nga ba kailangang i-defend si Sara? Anong mga allegations? Drugs, pogos, EJ case, pero wala pang solid evidence. Kaya naman galit ang INC. Let's break it down. Ang impeachment ni Sara ay may basihan.
mga allegations ng involvement sa illegal activities. Pero ang INC sa pamumuno ni Marcoleta ay malinaw ang stand. It's a political witch hunt. Sa kabilang banda, ang Catholic Church at mga EDSA protesters ay gusto ng impeachment dahil daw sa justice. Pero let's be real ha, parehong may agenda. Ang INC wants to protect its political influence while the Catholic Church wants to flex its moral authority. The truth, it's probably somewhere in the middle. Politics is a dirty game and both sides are playing it. So, ano ang take ninyo? Dapat bang i-impeach si Sara o tama ang INC na it's a waste of time? I-comment down below. I-share sa mga kaibigan ninyo to sa Los Angeles, Dubai o Singapore. At mag-super thanks na rin please para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Now, let's talk to our OFWs in Dubai, Toronto, Sydney at saan mang sulok ng mundo. Bakit mahalaga ang isyong ito sa inyo? Simple, ang politikang ito ay may epekto sa ekonomiya, sa remittances at sa future ng Pilipinas. Kung magkakaroon ng gulo dahil sa impeachment o sa laban ng INC at Catholic Church, sino ang magdurusa? Kayo mga kababayan na nagtatrabaho abroad para suportahan ang pamilya, kaya naman, let's analyze this from a global perspective. Sa US, Canada at Europe, ang mga political rallies na may religious backing ay hindi bago. Pero ang INC's black voting, that's unique to the Philippines. Ayon sa Wikipedia, ang INC ay may 2.8 million members worldwide at malakas ang influence nila sa elections. Compare that to the Catholic Church na may global influence pero hindi organisado sa politika. So, saan ka pupusta? Sa discipline voting ng INC o sa moral posturing ng Catholic Church? For OFWs, this matters because political stability means economic stability. Imagine kung ang INC at Catholic Church ay maglaban sa isang boxing ring, sa isang sulok, si Marcoleta hawak ang INC's black vote, ready to knock out any opponent. Sa kabilang sulok, mga pare waving their moral authority, pero parang wala silang game plan. Pero seryoso mga kababayan, this fight affects you. Kung magkagulo sa Pilipinas, ang remittances ninyo, ang investments ninyo, at ang future ng mga anak ninyo ang mapeperwisyo. So let's stay informed. Kung OFW ka, ano ang take mo sa labanang ito? I-comment down below I-share sa mga kaibigan nyo sa Riyadh, Hong Kong o London. At mag-super thanks na rin please para suportahan ang show natin. So ano natutunan natin ngayon? Si Senator Marcoleta kasamang INC ay matatag na suporta kay VP Sara Duterte laban sa impeachment. Ang Catholic Church naman sa pamamagitan ng EDSA Shrine Mass ay gustong magmalaki ng moral authority. Pero para may hidden agenda rin at si Bongbong Marcos caught in the middle trying to navigate a political circus. Ang tanong, sino ang tunay na kingmaker? Ang INC ba na may black voting? O ang Catholic Church na may 80% ng populasyon pero walang organisadong boto? One thing's for sure, ang politikang Pilipino ay parang teleserye. Puno ng drama pero kailangan manood para malaman ang ending. Sa loob ng ilang mga minuto, tinalakay natin ang INC rally, ang EDSA Shrine Mass, ang papel ni Marcoleta at ang political divide sa pagitan ni Marcos at Duterte. Ang INC ay may malakas na influence dahil sa black voting, pero ang Catholic Church ay may sariling agenda rin. Ang mahalaga mga kababayan ay manatiling informed. Ang politika ay hindi lang tungkol sa mga rally o misa, tungkol ito sa future ng Pilipinas. Kung nagustuhan ninyo ang episode ito, hit that subscribe button, i-like at i-share at mag-super thanks na rin please para sa mga OFW sa Dubai, Toronto, Sydney, Hong Kong at saan mang sulok ng mundo. This is for you. I-comment ang inyong thoughts. Sino sa tingin ninyo ang mananalo sa political chess game na ito? And don't forget to share this video sa mga kababayan natin sa US, Canada, Australia at iba pang bansa. Salamat at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Mabuhay kayo, kabayan!